Hello everyone! Ayan mga mamshi, mayroon akong pinost kanina sa aking newsfeed, sa aking page about Q&A. So ayan, may mga question na at may mga comment na dito sa aking pinost. So pipili po ako ng mga katanungan. So part 1, 5 katanungan, unang 5 tanong na i-comment dito sa Q&A ko, yun muna ang aking sasagutin. Pero bago yan, kung hindi pa kayo naka-follow sa aking page, syempre wag niyong kalimutan i-click ang follow or like button para masubaybayan nyo ang aking mga videos at mga posts at mga eme-eme at hugot ni Mamshi. At the same time, syempre i-share nyo sa mga kumarites nyo. I-share nyo sa relatives nyo, i-share nyo kung sa newsfeed nyo, sa public profile nyo, para naman ma-spread ang aking good vibes. O, diba? At syempre, namimigay rin po tayo ng konting tulong, konti lang, hindi pa po kasi kaya yung malaki. So, at the same time, malaking tulong na rin po yun para sa mga kakilala ko na nakaka-receive ng sinasabi namin patinapay, painasal, at kung ano-ano pa, may pa-load pa. At nagra-raffle din po ako ng mga nagkakaroon ng badge at engagement, tawag doon, badge. So, yan na nga mga mamshi, huwag niyong kakalimutan i-share, i-follow, and mag-comment lang kayo. Baka isa na kayo sa mga mabibigyan ko ng palipad. So, ayan. Sa Q&A question, ang purpose ko nun, kaya ako pinost doon sa aking page, para po for the content ni Mamshi. Ayan, wala kasi ako maisip na pang content. Ngayon, bigla akong naisip, bakit ko hindi gawin to? 2 years ago, sa aking YouTube channel na Mamshi Kim and Family Vlog, ayan din po, pakisubscribe niyo po at pakiclick ng bell button. Ayan. So, 2 years ago, gumawa rin ako ng content na Q&A. So, for those people or subscriber, followers na hindi nakapanood nun, at saka medyo may katagalan na nga, ito na ang time para makilala nyo si Ma'am Shikim, kung sino si Ma'am Shikim. So, mayroong question dito. 5 question po pipiliin ko, and then the rest sa susunod naman na video na ipopost ko. So, isa sa followers ko nag-comment. Inom muna tayo. Kinabahan ako. So, ayan. From Gobat Sorsogon, actually, isa to sa mga kapitbahay ng aking partner, ng aking asawa. So, from Pabian Jessica Dugan. So, sasagutin natin yung tawag doon. Sasagutin natin ang kanyang tanong. Ang tanong niya kasi, anong karanasan ang di mo malilimutan na pinagdaanan mo sa buhay bago mo narating ang pangarap mo, Mamshi? So, hindi ko pinag-isipan ng tanong niya ng mabuti. Binasa ko lang to kanina at saka para sa akin parang magandang bigyan ko ng konting kwento itong tanong ni Ma'am Jessica. So, ano daw yung aking karanasan na di ko na malilimutan at pinagdaanan ko sa buhay bago ko narating ang pangarap ko. So, ito lang po ang aking sagot dyan. Nung bata po ako, mahilig akong mangarap. Minsan po, pag nakatambay ako sa isang puno ng niyog or puno ng pili, habang nagtambay ako doon kung ano nang ginagawa ko, nagsising sa utak ko yung gusto ko, yung pangarap ko. So, yung pangarap ko nung bata pa ako, una, gusto ko ng magarang sasakyan. Kasi marami akong nakikitang magaganda ang sasakyan. So, pumapasok sa isip ko, ay yung may mga sasakyan, mayayaman na yon. And then, pangalawa, yung bahay. Gusto ko ng magandang bahay nung bata pa ako. Kasi, nakikita ko sa dinadaanan na pupuntang ko, ang gaganda ng bahay nila. So, pagka ganon, ang nasa isip ko, gagawa ko ng paraan para magkaroon ako ng ganitong dalawang bagay. So, dalawang bagay ang pinapangarap ko noon.
Pero, sabi ko sa sarili ko, hindi ko magagawa yung pangarap ko o matutupad ang pangarap ko kung hindi ako nakapag-aral. Dahil ang pag-aaral ay isa sa mga puhunan natin pag nakapagtapos tayo. So, sa totoo lang, yun talaga ang pinakapuhunan natin para marating natin ang pangarap natin. So, ayun na nga, paano ko narating yung pangarap ko? Siyempre, nangarap, nagsikap, nagtapos ng pag-aaral. Kumbaga, andun tayo sa nag-scratch tayo, talagang inaano natin yung, para sa akin, hinahanap ko talaga kung paano ko matupad yung gusto kong pangarap. Ako yung tao ng paninindigan ko yung gusto ko at walang pwedeng pumigil. Kahit sila mama, sila papa, hindi nakakapagpigil sa akin kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. So, natupad ko ang pangarap ko. Natupad ko ang pangarap ko dahil sa pagsisikap ko. So, sa tanong niya kasi na anong karanasan ang hindi ko makalimutan bago ko matupad ang pangarap ko. Siyempre yung naranasan ko yung parang sakto lang lahat. Kumbaga, sakto lang, nung kabataan ko sakto lang, nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Siyempre may merienda yan. 2 merienda, umaga, snacks at saka yung hapon. Merienda nga. So, ayan, hindi kami mayaman, kumbaga yung papa ko masipag lang talaga. So, sa totoo lang nung maliliit pa kaming 3, never kaming nakapagkape. Hindi kami nakatikim ng kape, ibig sabihin, hindi kami yung bata na iba na naririnig ko na, ayan nga yung anak ko, yung dinidede niyang kape, hindi. Hanggang lumaki kami, hanggang nagdalaga kami, lagi kaming may Milo. Bear Brand, kaya naging mukhang Milo ako. Actually, Milo talaga. Tinatakas ko lagi yung sachet ng Milo. So, ayan na nga. So, yung bagay na yon, ang dinanas ko nung maliit pa ako, kumbaga, para sa akin, hindi ako kontento na hanggang ganun lang dapat ako. Ayoko nun. Ako yung taong hindi na ako kontento. So, syempre yung mga bagay na yun, hindi ko makakalimutan yun, ma'am, si Jessica. Kasi, feeling ko kasi, hindi sapat sa akin, hindi ako papayag na magiging ganun lang ako. Kasi mataas ako mangarap eh. Masyado akong nangarap talaga na kailangan may ganito ako, sila nga mayroon din eh. So, naiinggit ako sa magandang paraan. Namomotivate ako sa mga taong meron. So, kailangan meron din ako nun. Gagawa ko ng paraan. So, yun ang naranasan ko. Yung karanasan ko na yun. Kaya ako nararating yung kung ano man yung nararating ko ngayon. So, pangalawa, ang sagot ko dyan, Ma'am Jessica, nung bago ako mag-asawa, ang hirap kasi ng pinagdaanan namin mag-asawa. So, naranasan ko kasi na nung nagkapag-asawa na kami, nagsama na kami mag-asawa, may 2 anak, naranasan ko na talagang walang mahugot sa aking bulsa. 'Di ba? May mga anak, may bata, bibili ka ng gatas, tatakbo pa ako sa magulang ko, sa magulang ng asawa ko para mabili lang 'yun. Minsan hihingi pa sa kapatid ng asawa ko, 'di ba? So, kilala mo na naman sila, Ma'am si Jessica, 'di ba? So, kumbaga, yung mga bagay na 'yun, mahirap para 'yun sa akin. 'Yun yung mga karanasan na mapapatuloy yung luha mo. Kasi ang hirap na maging ganun. Kung papabayaan mo ang sarili mo habang buhay, wala kang gagawin. Ang hirap. Kailangan, wag kang mag-stick sa ganung buhay. So, habang nagkakaganon ako, habang ganun ang sitwasyon ko, hindi pa kasi ako makapagtrabaho kasi malilit pa yung bata, nag-iisip ako ng paraan kung paano ko ito malalagpasan na aking pagsubok sa buhay. Yung parang ang hirap ng buhay namin. Although may trabaho yung asawa ko. Kaya lang ang problema kasi, hintayin mo muna ang sahod para magkapera ka. So, walang pumapasok araw-araw sa'yo ng pera. So, ayun na nga. Dahil doon sa karanasan ko, natututo akong, nagiging strong ako sa ganun. At saka, pinipilit kong i-motivate yung sarili ko. Hindi ako susuko. Lalagpasan ko to. Ito lang, problema lang to. Yung problema kasi, hindi yan nag-i-stay. At hindi mo kailangan magmukmuk. Kasi marami akong taong nakikita na pinoproblema yung problema. Ang problema kasi hanapin mo yung solusyon.
Hahanap ka ng solusyon para ano yun, para malagpasan mo yun. So, ayan lang. So, yun yung sagot ko sa tanong mo, Ma'am si Jessica. At pangalawang nagtanong, hindi ko muna to sasagutin na isa kasi i-skip ko to. From Babylin Herolyaga at Herolyaga Bagakay. So, ang tanong niya, kung darating ang panahon na patitigilin ka na ni Coco Jason, ni Coco Jason, sa pagiging content creator at sa pagpopo, Mamshi, talaga ha? Will you give up? Alam niyo, nabasa ko to kanina. Ako kasi, yung taong, gusto ko laging masaya. Ayoko yung malungkot, ayoko yung nagmumukmuk. So, one way kasi, para mawala sa akin yung lungkot ng mga na-stress ako kasi nandito ako sa malayo, gusto kong makasama yung aking mga magulang, hindi ko magawa. So, one way para malagpasan ko yung lungkot ko, andito ako sa social media. Which is, ang social media nakakapagbigay sa akin ng saya. Nagkaroon ako ng mga kaibigan katulad ninyo, mga momshies, mga admin, mga followers ko na nakakamaritisan ko minsan sa aking live. At sa Popo, madalas na, hindi na minsan. So, alam nyo ba, ang saya pag ganun kasi nagbibigay sa akin ng sigla yan araw-araw. At saka parang masigla at saka kailangan ko pang magsipag para may maitulong ako sa kanila. So, yan. Kung si daddy ko ay papatigilin ako, parang mahirap sa akin na sundin siya. Hindi ko basta i-give up yung bagay na to. Kasi sinimulan ko na, bakit ko pa i-give up. Ngayon, kung bibigyan ako ng seryoso, baka sabihin ni Daddy Jason, mamili ka. Ako o yung pupo mo o yung Facebook mo, o diba? Baka sabihin sa akin ni Daddy Jason yun. Ay, baka yun na yung time na ikaw na lang, Daddy Jason, wala muna tayong pupo at Facebook. O, diba pa yung pag ganon. So, siguro naman hindi naman ako dyan, Ma'am si Babylin, hindi ako pipigilan ni Daddy Jason nyo. Dyan, kasi alam niya yung ugali ko. Alam niya yung toyo ko. Baka sa kanya mabaling, char. Diba? Yan lang yung aking sagot. Hindi naka-straight yung sagot ko. Pero hindi, diba? Hindi ko i-give up. Pwede pa yung popo i-give up ko, pero yung page ko hindi siguro. Depende. Hindi ko alam. Basta, hindi. Tapos. So, may dalawa na akong nasagot. So, ayan na. Medyo mahaba-haba. Sasagutin ko yung tanong ng aking isang admin na si Jessica L. Angeles. Thank you so much sa iyong pagtatanong. So, ang tanong ni Ma'am si Jessica, bakit mo pinasok ang pagiging content creator? Nahirapan ka ba nung nagsimula ka pa lang dahil kunti pa lang ang mga followers mo at nakakakilala sa'yo? At kung ikaw ay magiging sikat na content creator na, kilalanin mo pa ba ang mga maliit na nagsisimula pa lang na maging content creator? Kung saan ka nagsimula nun kalaki na, nahirapan ako dun. O lalaki na ang ulo mo. Ano yun? At kung ikaw ay magiging sikat na content creator na, kilalanin mo pa ba ang mga malilit na nagsimula pa lang na maging content creator? Kung saan ka nagsimula noon o lalaki na ang ulo mo? Yun ang tanong niya. Lalaki na ang ulo ko. Magiging sikat kaya ako? So, ayan na nga, Ma'am si Jessica. Unang-una, dediretsahin ko na kayo. Hindi ko ninais maging sikat na content creator. So, itong page kasi, ginawa ko to noong September 2, 2020. Dahil natuwa lang ako gumawa ng page kasi mahilig ako mag-picture. At doon ko pinopost yung picture instead doon sa sa main profile ko. So, ayaw ko kasi doon masyado ng nagpo-post ng picture ko, doon nilagay ko sa page ko. Hindi ko naman alam na may magpa-follow doon sa page ko. Hanggang dumating ang point na mayroon akong 500 followers. So, yung 500 followers na yon, doon ako nag-start na magpalaro.
mamigay ng konting halaga. At the same time, natutuwa na ako hanggang lumago ng lumago. Ang una kong naging mga followers, karamihan, relatives ng asawa ko. Pangalawa, taga sa amin, sa bayan namin. Hanggang nag-share sila, hanggang dumami. Hanggang, ang totoo, mahirap talaga mag-gain ng followers, Ma'am si Jessica. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao gusto kang panoorin. Kasi mas may mga sikat pang content creator at mayroon pang mas magandang ginagawang video or content. Kasi naman kung ako naman ang tatanungin, tingnan niyo naman yung pinopost ko, 'di ba? Hindi naman kaganong kaganda, hindi naman ako kagaling sumayaw at minsan walay talaga, hindi have, walay. So, nasanay na lang din ako magsalita siguro sa kaka-live ko. So, mahirap talaga mag-gain ng followers. Kung magiging sikat naman akong content creator, ang tanong mo kung kikilalanin ko yung maliliit na content creator. Siyempre naman, kasi nga dumaan ako dun sa pagiging maliit na content creator. So, yung iba kasi kaya hindi nangingilala kasi mga sikat na sila. Dead mabels na talaga kasi sino ka ba? O, di ba? Ako siguro sa ugali ko na mahilig ako na, oy, mahilig ako doon. Hi, hello, mahilig ako sa ganon. So, siguro mahirap sa akin mang deadma. O, di ba? Kung kayo nga naka-close ko nakakamaritisan ko o, di ba? So, hindi, mas mahirap sa akin, deadmahin ang mga maliliit na content creator. Mas gusto ko pang, yun ang i-push ko kaysa doon sa mga kakilala kong malalaking content creator. So, ayan. And then, ang isa pang tinatanong mo, lalaki na ba ang ulo mo? Hindi lalaki ang ulo ko, pero siguro, andun tayo sa point na may pagka-strict ako. May pagkamataray ako. May diretso ang salita ko. Talagang, walang patumpik-tumpik kung anong lalabas sa bibig ko. Anong gusto kong sabihin lalabas sa bibig ko. Hindi ako magdadalawang isip. At hindi masasabing malaki ang ulo sa ganun. Pero, yung mga sikat kasi na sinasabing, malaki ng ulo niyan kaya nagiging bastos ang bunganga. Ay, sa akin iba. Lalaki ang ulo ko. Hindi lalaki ang ulo ko pero gagawin ko in a good way siguro. Para magustuhin ka ng followers mo at mag-stay yung mga followers mo or followers ko. So, yun ang aking para sa akin. Walang dahilan para lumaki ang ulo. 'Di ba? Magyabang, mag-inarte, may ganun. Kasi ako maarte na Mayabang na ako, 'di ba? 'Di ba? Mayabang na ako, maarte pa. O ano pa ba? Ano pa bang ilalaki ng ulo ko? Wala na. Ako na 'to 'di ba? So, another question. Si Ate Aya. Ito nakakatuwa yung kay Ate Aya. Kay Ate Aya, isa sa mga admin ko, ito ang tanong niya, kung ikaw ay bibigyan ng isang araw na makabalik sa panahong wala ka pang pamilya, ano ang mga pangyaring gusto mong baguhin, Mamshi? Ano ba yun? Mahirap. Ano ba yun, Ate Aya? Pinahirapan mo ako. Kasi talagang mayroon tayong bagay na pinagsisisihan, mayroon tayong bagay na gustong gawin na hindi natin nagawa na dahil nga masyado tayong naging rush sa buhay, mag-asawa agad. Diba? Nabili agad si Mamshi kasi si Daddy Jason kasi inakit agad ako. Char. So, ayan na nga. Siguro yung maging ako kasi yung masasabing black sheep sa aming magkakapatid. May pagkasutil kasi ako. Apakalayas ko nung kabataan ko. So, siguro, kung ako yung babalikan ko yung siguro magiging anak. Kung mahirap sa tanungin. Ay sagutin. Siguro mag-aaral ako ng mabuti. Ganon. Kasi lakwat siya pa more ako noon. Yan, Ate Aya. Alam ko lang maglakwat siya noon. Siguro magiging yung magiging behave ako kay mama at papa.
Di ba naririnig niyo yan, mama at papa? Baka panoorin niyo tong video ko. 'Di ba? Pero mabait ako na bata. Kasi hindi ako makakarating dito kung di matigas ang ulo ko. Kasi ako yung tao na, pag sinabi ni mama hindi, ako oo, go ako. Yung kausap pa lang ako ni mama ng 5 minutes, ay 5 second. In 1 second, wala na. Bigla akong nawawala sa harapan niya. Tapos lumayas na pala ako. Tapos pag sinabi ko, mama, gusto kong pumunta dito, sabi niya, hindi. Sabi ko, punta ako. Diba, sutil. Pero yung pagiging sutil ko, naging may magandang kinalabasan. 'Di ba? So, ayan muna mga mamshi ang aking mga sagot sa inyong tanong. Sana hindi kayo naguluhan. Kung may tanong pa kayo, ayan, kung gusto nyong i-elaborate ko yung aking kasagutan, paki-comment na lang pag may tanong kayo, ilagay nyo lang sa comment section sa baba ng aking videos pag in-upload ko to. So, thank you so much for participating my Q&A. Once again, this is Ma'am Shi Kim. Huwag nyong kakalimutan i-follow ang page ko at i-subscribe ang channel ko. So, ayan, thank you so much and bye-bye!